Edukasyon sa Pagpapakatao 6, Quarter 1, Week 3 hanggang Week 5, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pagsang-ayon sa pasya ng nakararami. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Kumusta mga bata? Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao ang pagsang-ayon sa pasya ng nakararami. Para sa most essential learning competencies, nakasasang-ayon sa pasya ng nakararami kung nakabubuti ito. Ang araling ito ay isinulat at binigyan ng iba yung pag-aaral upang makatulong sa paglinang ng iyong kaalaman. Nais ng mga sumulat na gamitin mo ito upang makatulong sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ang bawat sitwasyon o kwento ay pawang mga kathang-isip lamang ng sumulat na maaaring makatulong upang lalo mo pang mapabuti ang bawat desisyon na haharapin mo sa mga susunod na panahon ng iyong buhay. Ito ay naaayon sa asignaturang itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon na maaaring maiba lamang sa pagkakasunod-sunod o pagkakahanay ang bawat aralin. Pagkatapos na magamit at aralin ang mga nilalamang aralin o paksa, ikaw ay inaasahan na una, nakapagsasagawa ang mga tamang hakbang na makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon na makabubuti sa pamilya sa pamamagitan ng paggamit ng impormasyon. Pangalawa, nakatutukoy ng responsibilidad sa pamilya sa panahon ng krisis. Pangatlo, nakapag-iisa-isa ng kahalagahan ng tamang impormasyon na dapat iparating sa bawat miyembro ng pamilya. At pang-apat, nalilinang ang kakayahan sa pagguhit. Basahin at suriing mabuti ang kwento. Ang pamagat ng kwento ay Tulong Tayo sa Pagtuklas ni Melchora A. Buerano. Marami na ang apektado ng sakit na coronavirus 2019 sa buong mundo at isa na ang Pilipinas sa nagkakaroon ng maraming kaso. Ito ang araw-araw na napapanood ko sa telebisyon at maging sa social media at ito rin ang laman ng balita. Wika ni Robert, 11 taong gulang. Sa kanyang isipan ay nagkakaroon ng malaking katanungan kung bakit tila lahat ay natatakot sa COVID-19. Bakit ayaw akong palabasin ng aking mga magulang sa aming tahanan? Bakit nananawagan ng gobyerno na manatili ang mga tao sa loob ng tahanan? Bakit ngayon ay palagi na lamang nagtatanim ng kung ano-anong gulay ang aking mga magulang? Iyan ang mga tanong na laging pumapasok sa kanyang murang isipan. Paghahanda raw para sa maaaring pagtagal ng enhanced community quarantine. Ang naging paulit-ulit ding sagot ni Mang Jose na sinabayan pa ng tagubilin na sumunod na lamang kung ano ang ipinag-uutos ng batas. Isang araw, habang nasa bakura ng mga magulang, ay lumabas si Robert at naglaro. Sa kanyang paglalaro ay dumaan ang mga pulis at pinasakay siya sa sasakyan ng mga ito. Nagtaka siya sapagkat dinala siya ng mga ito sa kanilang bulwagang pambayan. Marami ang naroon, may matanda, bata, babae at lalaki. Nahuli ka rin pala ng mga pulis, sabi ng kanyang kaklase na si Manuel. Napaisip si Robert, ano ang kanyang kasalanan? Bakit siya hinuli ng mga pulis? Maya-maya ay dumating na ang opisyales ng DSWD. Pinaupo ang mga tao kabilang si Robert. Ipinaliwanag sa kanila kung anong paglabag ang kanilang ginawa. Nalaman din niya na ang COVID-19 ay nakahahawa at nakamamatay.
Gayon din ang kahalagahan ng pananatili sa bahay at ang naririnig niyang social distancing. Salamat sa maraming impormasyon na ipinabatid sa amin ng DSWD. Simula ngayon ay hindi na ako lalabas ng bahay, wika niya. Marahil hindi sapat ang mga impormasyong nalalaman ni na tatay kung bakit hindi nila ito maipaliwanag sa akin na mabuti. Sa aking natuklasan ay ako naman ang magbibigay sa kanila ng kaunting kaalaman na aking natutunan. Ang naging plano ni Robert. Humingi si Robert ng paumanhin sa mga pulis sa kanyang ginawang paglabas ng bahay. Nangako siya na susunod na sa ipinag-uutos ng batas para sa kaligtasan niya at ng mga mahal sa buhay. Naunawaan niyo ba ang kwento, mga bata? Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Sagutin ang sumusunod na mga tanong ayon sa ating binasang kwento. Unang katanungan, sino ang bata sa kwento? Magaling! Ang bata sa kwento ay si Robert. Pangalawang katanungan, ano ang kanyang madalas na mapanood at makita sa social media? Tama! Madalas niyang mapanood at makita sa social media na marami na ang apektado ng sakit na COVID-19 sa buong mundo at isa na ang Pilipinas sa nagkakaroon ng maraming kaso. Pangatlong tanong, ano ang isinasagot ng kanyang tatay sa tuwing siya ay magtatanong? Tama! Ang palaging isinasagot ng kanyang tatay ay ito raw ay paghahanda para sa maaaring pagtagal ng enhanced community quarantine. Pang-apat, lumabas ba siya ng bahay? Bakit? Tama! Opo, lumabas siya ng kanyang bahay para maglaro. Panglima, bakit hinuli ng pulis si Robert? Tama! Hinuli si Robert ng pulis dahil lumabag siya sa ipinag-uutos ng gobyerno na manatili sa loob ng tahanan upang makaiwas sa sakit na COVID-19. Pang-anim, saan dinala si Robert? Tama! Dinala siya sa bulwagang pambayan. Pang-pito, ano ang ipinaliwanag sa kanila ng DSWD? Tama! Ipinaliwanag sa kanila kung anong paglabag ang kanilang ginawa. Nalaman din niya na ang COVID-19 ay nakahahawa at nakamamatay. Gayon din ang kahalagahan ng pananatili sa bahay at ang naririnig niyang social distancing. Pangwalo, mahalaga ba ang mga ito? Bakit? Opo! Mahalaga ang mga ito sapagkat ito ay mga impormasyon kung papaano makakaiwas sa sakit na COVID-19. Pangsyam, paano mo maipapakita ang iyong pagpapahalaga sa wastong impormasyon na iyong malalaman? Maipapakita ko po ito sa pamamagitan ng pagsang-ayon sa pasya ng gobyerno sa mga tagubili na kanilang ibinigay. Ibahagi rin ang impormasyong ito sa iba para na rin sa kanilang karagdagang kaalaman. At pang-sampu, tama ba ang gagawin ni Robert na pagbabahagi ng kanyang nalaman sa kanyang mga magulang? Bakit? Tama po! Upang malaman rin ng kanyang mga magulang kung gaano kadelikado ang sakit na COVID-19 at maibahagi rin ng tama ang impormasyon tungkol dito. Para naman sa letter B, ang katanungan ay, paano ang tamang pagsunod sa magulang? Narito ang halimbawang kasagutan. Ang pagsunod sa magulang ay dapat na isa-puso at hindi napipilitan. Pahalagahan ang kanilang mga bilin ng buong puso at may pagsunod. Para naman sa letter C, ang katanungan ay, kung ikaw si Robert, gagawin mo ba ang kanyang ginawa na paglabas sa tahanan? Bakit? Hindi po, sapagkat ibinili ng magulang na huwag lumabas ng bahay at ito ay nararapat lamang na sundin.
Ngayon naman ay dumako tayo sa pagsasanay bilang 2. Kilalanin ang mga sumusunod na larawan na maaaring pagkunan ng mga impormasyon at isulat ito sa sagutang papel. Narito ang mga larawan na maaari nating pagkunan ng impormasyon. Para sa unang bilang, ano ang larawang ito? Magaling! Ito ay tinatawag na telebisyon. Pangalawang larawan, ano naman ito na maaari nating pagkunan ng impormasyon? Tama, ito ay cellphone. Pangatlong larawan, ito rin ay mapagkukunan natin ng impormasyon. Ano ito? Magaling, ito ay dyaryo. Pang-apat na larawan, isa rin ito sa maaari nating pagkunan ng impormasyon. Ano ito? Magaling, ito ay radyo. At pang-5, ano namang larawan ito? Magaling, ito ay aklat. Ngayon ay sagutin naman ang katanungan sa letter B. Bakit mahalaga ang mga sumusunod sa pagbibigay ng tamang impormasyon? Para sa unang bilang, bakit mahalaga ang telebisyon? Mahalaga ang telebisyon sapagkat dito natin napapanood ang mga mahalaga at napapanahong balita. Pangalawa, bakit mahalaga ang cellphone? Tama! Mahalaga rin ang cellphone dahil sa pamamagitan ng social media, nalalaman natin ang mga nagaganap sa buong mundo. Pangatlo, bakit mahalaga ang dyaryo o pahayagan? Tama! Sa pamamagitan naman ng pahayagan ay mababasa natin dito ang mga pangunahing balita. Pang-apat, bakit mahalaga ang radyo? Tama! Ang radyo ay malaking tulong rin sa pagbabalita lalo na sa mga walang telebisyon o cellphone. At pang-5, bakit mahalaga ang aklat? Tama! Sa aklat naman ay maaari nating mabasa ang mga kasaysayan na naganap noon sa ating bansa. Para naman sa letter C, gumawa ng talaan ng oras kung kailan gumagamit ng cellphone, nanonood ng telebisyon, nagbabasa ng aklat at pahayagan at nakikinig ng radyo. Sa pagkakataong ito ay gagawa kayo ng talaan kung kailan kayo gumagamit ng cellphone, kung kailan kayo nanonood ng telebisyon, kung kailan kayo nagbabasa ng aklat at pahayagan, at kung kailan kayo nakikinig ng radyo. Para naman sa pagsasanay bilang 3, bilang kasapi ng pamilya ay may kanya-kanya tayong responsibilidad na dapat gampanan. Tingnan ang graphic organizer sa ibaba at isulat sa bawat patlang sa loob ng bilog ang iyong responsibilidad sa iyong magulang, kapatid, lolo at lola at mga pinsan. Gawin ito sa iyong kwaderno. Narito ang graphic organizer. Sa gitna ay may pamagat na responsibilidad sa pamilya. Unahin natin kung ano ang responsibilidad natin sa ating lolo at lola. Tama! Ang ating responsibilidad sa ating lolo at lola ay igalang sila at alagaan sa lahat ng pagkakataon. Ano naman ang responsibilidad natin sa ating mga magulang? Tama! Responsibilidad nating sumunod sa kanilang mga payo at tagubilin sa anumang oras. Ano naman ang responsibilidad natin sa ating mga kapatid? Tama! Ang responsibilidad natin ay mahalin sila at magtulungan sa mga gawain sa bahay. Ano naman ang responsibilidad natin sa ating mga pinsan? Tama! Ang responsibilidad natin sa kanila ay ituring sila bilang iyong kapatid at matalik na kaibigan. Para sa letter B, magbigay ng 5 halimbawa kung paano mo maipapakita ang iyong pagpapahalaga at responsibilidad sa iyong pamilya. Magbibigay ako ng mga halimbawa. Una, mahalin ang bawat miyembro ng pamilya. Pangalawa, igalang sila sa lahat ng oras.
Pangatlo, sundin ang kanilang mga payo at tagubilin. Pang-apat, alagaan sila at ingatan. At pang-lima, protektahan sila sa masasamang tao. Para sa letter C, sumulat ng talata na tumutukoy sa naitutulong ng social media sa iyong pag-aaral. Narito ang aking halimbawang kasagutan. Nakatutulong ang social media sa maraming bagay, lalong-lalo na sa pag-aaral, dahil dito ay nakakakuha ang mga mag-aaral ng mga impormasyon tungkol sa kanilang aralin. Madali nilang nauunawaan ang mga aralin dahil ito ay madaling mahanap sa social media. Marami ring mga video lesson na maaring panoorin upang lalong matuto ang isang mag-aaral. Dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 4. Isulat ang letrang T kung tama at letrang M kung mali. Gawin ito sa iyong kwaderno. Unang bilang. Ang tamang impormasyon ay nakakatulong sa tamang pagdedesisyon. Ito ba'y tama o mali? Magaling. Ito ay letter T. Tama. Pangalawa. Si Alden ay naniwala sa kanyang narinig sa kapitbahay na hindi sinuri kung ito ay totoo o hindi. Ito ba'y tama o mali? Magaling! Ito ay letter M. Mali. Pangatlo, dapat mag-ingat sa pagbibigay ng impormasyon lalo na kung panahon ng krisis. Ito ba'y tama o mali? Magaling! Ito ay letter T. Tama. Pang-apat, lahat ng balita na napapanood sa internet ay totoo. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay letter M. Mali. Pang-5, ang fake news ay nakapaghahatid ng kapahamakan sa kapwa. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay letter T. Tama. Pang-6, dapat paniwalaan lahat ng balita. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay letter M. Mali. Pang-7, ang radyo ay isa sa nakukunan natin ng impormasyon. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay letter T. Tama. Pang-8, ang pagsasabi ng katotohanan ay nagpapakita ng pagmamahal. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay letter T. Tama. Pang-9, okay lang magsinungaling kung ang iyong gagawin ay para sa ikabubuti ng iyong kaibigan. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay letter M. Mali. At pang-10, dapat mahalin at igalang ang kaibigang sinungaling. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay letter T. Tama. Para naman sa letter B, gumawa ng poster na magpapakita ng impormasyon ukol sa mga dapat gawin sa panahon ng kalamidad, gaya ng bagyo, lindol, epidemya ng COVID-19, at pagbaha. Para naman sa gagawin nyo sa letter C, ipaliwanag ang nais ipabatid ng ginawa ninyong poster. Dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 5. Suriin ang iyong sarili. Gaano mo kadalas ginagawa ang mga ito? Lagyan ng check ang column ng iyong sagot. Mga bata, sa gawaing ito ay kayo na lamang ang magsasagot. Ito ay pagsusuri kung gaano mo ito kadalas ginagawa. Ang mga gawain ay pagsasabi ng katotohanan kahit masaktan ng kaibigan. Isinisiwalat ko ang aking nalalaman na impormasyon kung ito ay makakatulong sa aming pamilya. Kinakausap ko ang aking kaibigan kapag nalaman ko na ang kanyang sinasabi ay hindi totoo at makasisira ng aming samahan. Nagtitiwala ako sa bawat sabihin ng aking mga magulang at iniingatan ko ang lihim na ipinagkakatiwala sa akin.
lalagyan ninyo ng check kung ito ay ginagawa nyo palagi, paminsan-minsan o hindi. Para sa letter B, suriin ang iyong mga kasagutan. Lahat ba ng mga ito ay iyong pinapahalagahan? Kung hindi, bakit? Magbigay kayo ng inyong kasagutan para sa gawaing ito. Para naman sa letter C, paano mo pinahalagahan ang mga tamang impormasyon na nakakarating sa iyong kaalaman? Ngayon ay dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 6. Basahin ang tula. Isulat sa sagutang papel kung ano ang nais ipahiwatig ng tula. Gawin ito sa iyong kwaderno. Ang pamagat ng tula ay Hangad Ko'y Paglaya ni Melchora A. Buerano. Parang isang salot ang sa mundo'y dumating. Maraming mga bansa ang ngayoy nahaling. Ang mga gawain at pag-unlad ay nasupil, nadulot ng sakit na COVID-19. Nais kong mag-aral, maglaro at maging normal. Ang araw-araw na pananatili sa bahay ay tila isang bangungot sa aking pakiramdam. Ngunit dapat sumunod upang humaba ang buhay. Sa ngayon ay walang kasiguraduhan kung kailan babalik ang ating kinagawian. Nais ko'y tahimik at masayang buhay. Kahit naghihirap, basta malaya lang. Aking panalangin sa poong may kapal, ibaon sa laot ang COVID na salot. Tiyak matutuwa ang sansinukob kapag natunaw at nalusaw ang sakit na salot. Ngayon ay sagutin ang katanungan sa letter B. Anong mga salitang magkakatugma na matatagpuan sa tula? Sa letter C naman, iguhit ang nararamdaman ng pangunahing tauhan sa tula. Tandaan, ang pagkakaroon ng tamang impormasyon ay nakatutulong sa pag-aayos ng suliranin. Kailangan ng malawak na pangunawa upang makapagdesisyon ng tama at mabuti para sa ikabubuti ng lahat. Kailangang maglaan ng sapat na panahon para sa pagkalap ng tamang impormasyon. Ang pagsasaliksik ng tamang impormasyon ay makatutulong upang mapaganda ang samahan ng bawat isa. Ngayon ay dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 8. Piliin ang titik ng wastong sagot. Unang bilang, anong dapat isaalang-alang sa pagkilala ng tamang impormasyon? A. Ano ang mayroon? B. Datos at patotoo. C. Larawan. D. Lugar kung saan nakuha. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Datos at patotoo. Pangalawang bilang, alin sa mga sumusunod ang nagpapakita na ang impormasyon ay nakatutulong? A. Si Annabel ay nakinig ng tsismis ng kapitbahay. B. Sumunod si Beth sa ipinag-uutos ng mga frontliners. C. Palagi si Luis nanonood sa YouTube. D. Mas pinahalagahan ni Dante ang sabi ng kapitbahay na hindi alam kung totoo. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang sagot ay letter B. Sumunod si Beth sa ipinag-uutos ng mga frontliners. Pangatlo, alin ang nagsasaad na ang teknolohiya ay nakatutulong sa pagbibigay ng impormasyon? A. Si Martin ay gumamit ng Google upang makatulong sa kanyang mga aralin. B. Si Myla ay nagtanong sa kanyang ate ng tamang sagot sa kanyang gawaing bahay. C. Nanood si Melvin ng sine. D. Naglaro si Raul ng Mobile Legend. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Si Martin ay gumamit ng Google upang makatulong sa kanyang mga aralin. Paano ang wastong paggamit ng social media? A. Maglaro ng online games. B. Mag-TikTok. C. Maglalaan ng oras sa paggamit. D. Buong araw naka-online. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Maglalaan ng oras sa paggamit.
At panglima, nalaman mo sa balita na ang simula ng klase ay maaring sa buwan ng Agosto. Sa iyong palagay ay hindi ito totoo. Anong gagawin mo? A. Magsasaliksik gamit ang internet. B. Magtatanong sa nanay. C. Magbabasa sa Facebook. D. Magtatanong sa kaklase. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Magsasaliksik gamit ang internet. At para naman sa panghuling pagsasanay bilang siyam, sino ako? Basahin ang mga sumusunod na tugma at kilalanin ang tinutukoy nito. Piliin ang sagot sa kahon. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Ang mga pagpipili ang kasagutan ay aklat, internet, dyaryo, cellphone, telebisyon. Unang bilang, bata at matanda sa akin nawiwili. Hindi kumpleto kapag hindi ako katabi. Text at YouTube may kasama pang video call. Pati na nga TikTok na pang-alis ng antok. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Ano ito? Magaling! Ang tinutukoy nito ay ang cellphone. Pangalawa, maraming kaalaman sa akin ay nakasulat. Ang mga eksperto pati sinaunang tao. Binabasa ako sapagkat ang laman ko ay pawang totoo. Ano naman ang tinutukoy nito? Magaling! Ang tinutukoy nito ay ang aklat. Pangatlo, pagdating ng eskwela doon sa tahanan, kasama ang magulang na sa akin ay nakatunghay. Minsan pa nga ay nagtatalo sa aking harapan. Kung anong palabas ang kasunod na matutunghayan. Ano naman ang tinutukoy nito? Magaling! Ang tinutukoy nito ay ang telebisyon. Pang-apat, lahat nagagalit at hindi mapakali kapag nanghihina ako at walang makitang tao. Pati Globe at Smart minumura ninyo. Ngunit wala kayong magawa kapag wala ako. Ano naman ang tinutukoy nito? Magaling! Ang tinutukoy nito ay ang internet. At panglima, ako ay nauna higit sa kanila. Mga impormasyon sa akin nyo nababasa. Sariwang balita ang hatid ko sa tuwina. Kasalo nyo ako sa pagkakape tuwing umaga. Ano naman ang tinutukoy nito? Magaling! Ang tinutukoy nito ay ang dyaryo. Para naman sa letter C, ano ang kagamitan sa makabagong teknolohiya ang nasa inyong tahanan na pwede mong gamitin sa pagsasagot ng iyong mga aralin? Magbigay ng 5. Magaling! Ang mga ito ay cellphone, computer desktop, laptop, television, at tablet. Ayan mga bata, naunawaan nyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!